Ayun, so welcome back guys sa ating new episode ng Beyond the Hustle podcast. Okay, so na-miss ko kayo. Alam ko, naging busy. Marami nagtatanong sa akin na, Kuya JC, nasaan ka na? Kailangan magpo-post. So, okay, I'm back. And for this episode, since recap muna tayo ng mga nangyari last time. So, last episode, pinag-usapan natin kung paano ba ko kontrolin yung emotion. Okay, so nalaman nyo doon yung concept ng prefrontal cortex, yung amygdala, at kung ano-ano pa. Okay? Nakita nyo yung science-based kung paano nakikreate yung emotion at mas naintindihan nyo kung saan siya nanggagaling. Now, itong episode natin ngayon, this is something na na natutunan ko nung paulit-ulit ako dati na nananalo sa buhay tapos natatalo ulit. Up until such time na naging pattern na siya, na parang nalaman ko na, shit, may problema ako dito sa part na to. So, ang magiging topic natin for today is all about winning is equals losing. Okay? Bakit maraming taong natatalo kapag nananalo sila? And this is something very experiential, yung may tamang term. Ito yung bagay na paulit-ulit na nangyari sa akin up until na-realize ko na mali na siya. Okay, ilang beses na ako nag-championship dati sa freelance noon, kumikita ako ng malaki, bigla ako mapupunta sa negative. After a while, biglang makaipon ako ulit, tapos maninegative ako. And full transparency guys, yun yung naging pinakamahirap kong problem dati. Na every birthday ko noon, wala akong pera. Broke ako. And nagtataka akong bakit, kasi maganda naman work ko noon, kumikita naman ako ng malaki. Pero bakit wala nangyari sa akin? So, this time, tong taon na to, dito ko talaga naramdaman yung champion na since natuto na ako dito. So, kung titignan nyo, konti lang yung nakalagay, pero marami akong kwento na ikikwento sa inyo na most likely marami kayong magiging takeaway. So, para to sa mga tao na nasa chill ng life ngayon na parang kumikita ng malaki, champion sa sa career nila or whatsoever, or nasa magandang spot sa life. Take this episode as something na reminder and something na preventive na lesson para hindi kayo magaya sa akin. Okay. So, gawin nating detailed yung experience ko dito. So, yun na nga, nung nandun ako dati sa position na yun, lagi ako nagsiset ng goal. Pag na-hit ko yung goal, sumasabog ako, natatalo ako. So, pang minimum goals ko dati nun, makaipon ako ng 30K. Pag na-hit ko yung 30K, after a month, nagiging negative 20K yung pera ko. So, nagkakautang pa ako. Mindset ko nun, okay lang naman, may oras pa, kikitain ko naman yung pera ulit. So, anong nangyari, inulit ko, na-hit ko, ganun na naman. So, nagtataka ako, sabi ko, bakit na lang nasa ganito akong situation? And maniwala kayo guys, yung episode ko na yon umabot sa 3 to 5 times na paulit-ulit. Up until na na-realize ko na lang talaga na may noticeable pattern. So, yung mga colleagues ko that time, nire-remind ako na paulit-ulit na lang ganun. And dumaan din ako sa depressive state nun na parang hindi ko na alam gagawin ko. So, nung nalaman ko yung naging aware na ako dito sa winning is equals losing na to, bakit napupunta tayo sa sitwasyon na to, doon ako mas naging matibay mag-isip when it comes sa foundation of success or winning. Now, to give you a context, hindi pa naman ako super successful, wala pa ako sa level na gusto ko. Kaya ako nga ginagawa to kasi para mag-share ako ng ng journey sa inyo. Pero yung pinaka gusto ko i-end is nasa position ako na gusto nyo. In a way, sa mga nanonood ngayon dito, nasa position ako ng life na gusto nyo din, kaya nakikinig kayo sa akin. So, may motive na parang gusto mo mapuntahan tong situation ko na ngayon, kaya ka nakikinig. So, nandun ako sa side na yun na sana makuha nyo tong mga sasabihin ko dito kasi napaka-importante ng mga to. So, punta muna tayo dito sa pinakauna. Winning is equals losing. Kuya JC, paano mo nasabi na kapag nananalo ka, natatalo ka? Alam nyo guys, lahat ng mga, kung into basketball kayo, lahat ng mga common na scenario, kapag may mga tao na nagiging champion sa isang larangan,
ang paborito kong scenario lagi, yung mga champion na tao na yon, after some time, magiging zero. Magiging loser sila. Maraming ganong story, di ba? May mga sikat na basketball player, champion sila, tapos ang dami nilang pera, after a year, mahirap na sila. Meron namang mga champion sa ibang field, sa business, bigla na lang magiging broke. Meron namang mga sa academe, na biglang ang champion nila, tapos bigla na lang silang bababa. So, very evident to. And, natry nyo bang tanungin yun? Na parang, paano kaya nangyari yun? So, hindi ko nalaman yun hanggat di ko na-experience. And nung na-experience ko yun, doon ko na-gets. Alam nyo kasi guys, trap ang pagiging winner. Totoo yan. Kapag nananalo ka sa buhay, yun yung time na dapat maging maingat ka. Kasi kung iisipin nyo, totoo naman yung kasabihan ng buhay na parang bilog ang buhay, di ba? Bilog ang mundo, sorry. Kapag nasa taas ka, dapat ang iniisip mo, dapat, di ba, is mag-prepare ka para sa pagbaba mo. Well, totoo naman. Okay, totoo naman yun na parang pag nananalo ka sa buhay, kailangan nagpe-prepare ka sa downside. And yung mga matatalinong tao sa business, sa sport, or sa whatsoever, kapag na-hit na nila yung peak nila, ng career nila, ng success, ang next na ginagawa nila, minimake sure nila yung peak na yun, dapat nag-accumulate sila as much as possible na resource doon. Para later on, kapag bumaba na sila, okay na. Di ba? Yun yung mindset, di ba? Pero, contrary to that belief, naniniwala ko na case-to-case basis siya. And bibigyan ko kayo ng magandang example. Dito na tayo papasok dito sa playing to win versus playing not to lose. Okay. Kanina guys, nasa coaching session ako, meron akong bagong mentee. So kung kayong mga tao na kumikita ng 100k pataas, tapos sobrang kinikita nyo, tapos hindi nyo alam kung ano yung proper management ng pera, kung gusto nyo magpa-coach sa akin, pwede nyo ako i-PM, follow nyo ako sa IG, message nyo ako. Para lang to sa mga tao na 100k pataas, okay? So, yun nga, may nag-inquire sa akin na freelancer, kumikita siya ng 100k pataas. Tapos, part na naging conversation namin sa coaching kanina is ito, playing to win versus playing not to lose. Ano yung pinaka naging usapan namin kanina? Natatakot siya mawala yung 100k per month niya na income. Sobrang takot siya. Tapos, tinatanong niya ako na may alam ba akong opportunities and whatsoever. Kuya JC, possible ba na ganito, ganyan. Tapos, ni-real talk ko siya. Sabi ko, ilang taong ka na? Tapos sabi niya sa akin, Kuya, 21 na ako. Okay, so kung 21 ka na, kumikita ka ng 6 digits per month, ang tanong ko sa kanya kanina, bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot mawala yan? Dapat, di ba, sobrang excited ka at saka gigil ka kasi ang dami mo na out-compete na tao ngayon. Like, 21-year-old earning that much. That's a big chunk of money, right? That's 1.2 million peso per year. So, hindi ko gets, sabi niya sa akin. Kuya, hindi ko gets. Sabi ko sa kanya, bakit ka natatakot? Bakit ka Bakit ka naglalaro para wag matalo? Dapat ang mindset mo playing to win. Sabi niya sa akin, hindi ko talaga gets, kuya. Can you explain? Sabi niya. So sabi ko, ganito kasi yan. Iko-connect ko siya sa sinabi ko kanina. Sa buhay kasi guys, tandaan nyo, kapag nananalo ka sa buhay, kailangan ang iniisip mo lagi, paano manalo. Okay? Huwag mo iisipin, paano ba ako hindi matalo. Kasi, ang nangyayari, kapag nagiging champion ka sa isang bagay, na-hit mo yung success, nagiging subconsciously nare-relax tayo. And yun yung sasabi kong success trap. Matatrap ka kasi sa buhay kapag sobrang relax ka sa taas, na magugulat ka, na mapapanis ka na ng mga ibang tao kasi yung mga taong nasa baba mo, they are playing to win. Okay? The rules are always changing. Pabilis yung malulupit ngayon. Sobrang competitive na mundo ngayon. Kapag nag-slack off ka or nag-relax ka, kakainin ka nila. And I can guarantee. Ngayon, madami magtataka, Kuya JC, bigyan mo ako ng magandang example niyan. Ako guys, lahat sa content creation, playing to win ako.
Yung mga iniidolo ko sa content creation, nalampasan ko na sila ngayon. Sa terms ng volume ng content, sa followers, yung mga fina-follow nyo na nauna sa akin, kasi sila relax na sila ngayon. Ako hindi, I'm playing to win. So right now, nagra-rally tayo, 107k followers sa TikTok. So yun yung mindset ko. Kasi kapag na-hit mo na yung some part ng success na mataas ka na, pero ikaw, nag-relax ka, nag-slack off or whatsoever, may mga tao na nagpe-play to win na papanisin ka. Yung mga gigil, yung mga hungry, yan yung mga taong mag-iingat ka. So, i-relate ko lang sa coaching namin kanina. Sinasabi ko sa kanya, dun sa mentee ko na, tinanong ko siya, okay, so kumikita ka ng 100k per month. Okay? Gaano mo kabili? Kung nawala lahat sa'yo, yung client mo, nawala lahat yan, gaano mo kabilis mababalik yung ganyang income mo? Alam niyo, sabi niya sa akin, actually, kuya, meron nga nag-PPM sa akin ngayon na nag-o-offer din ng ganyang kalaking salary. So sabi ko, bakit ka natatakot, di ba? Kasi isipin niyo maigi. Minsan tayo sa buhay, natatakot tayo mawala yung mga meron tayo. Pero nakakalimutan natin tignan yung mga bagay na meron tayo, na nagpameron tayo. Nagets niyo yun? So parang sa case ng mentee ko kanina, natatakot siya mawala yung income niya na 100k per month. Pero in reality, sobrang skilled niya na to the point yung mga tao or yung mga clients sa kanya na lumalapit, kinukulit siya na maging client niya yon. So anytime pwede niya palitan yung kliyente niya ngayon ng 100k, maglumipat siya sa ibang client na magbabayad ng 150k per month na nang walang friction na parang lilipat siya agad doon. That's called playing to win. Kasi kapag sabi ko sa kanya, playing not to lose ka, most likely yung mga actions mo kasi, takot ka, hindi ka takot. Kumbaga magiging conservative ka. And isa sa pinakamahirap na part ng life is kung masyado kang conservative. Kapag bata ka pa, tapos papunta ka sa peak mo, as much as possible, dapat aggressive ka to take bets. And the more bets na i-bet mo sa success, the more na mas mataas yung chances mo manalo. Playing to win. And bibigyan ko kayo ng isang example. Paborito ko to, kakatapos lang last time. Si Pacquiao, guys. 50s? Nasa 50s na ba siya or 40 plus? Playing to win si Pacquiao. Kailan niya ba sinabi sa interview na si Manny Pacquiao ayaw niya matalo? Wala siyang ganung mindset. Ang mindset niya, maglalaro siya hanggat kaya niya manalo. Nagigets yung pagkakaiba ng mindset. Hindi ako sports analyst, pero ito yung gusto kong i-explain sa inyo sa mundo ng sports. Fan ako ni Mayweather, fan ako ni Manny Pacquiao. Si Pacquiao, siya yung athlete na playing to win. Kahit anong division nyo ipasok si Pacquiao sa boxing, papalagyan. Kasi ang goal niya manalo. Kaya siya 8 division world champ. Si Floyd Mayweather, kaya siya naman magaling na athlete kasi naglalaro siya para hindi matalo. Lahat ng mga kinakalaban ni Mayweather, lagi siyang may competitive advantage. Hindi siya tatanggap ng laban na hindi siya mananalo. Magkaiba yon. Si Mayweather takot matalo. Si Pacquiao gusto manalo. Magkaibang animal. So nire-relate ko sa sports. Lagi niyong tatandaan yung sitwasyon na yon. Kasi mamaya sa buhay, kaya ka bumabagal, naglalaro ka ba para manalo o naglalaro ka para hindi matalo? Magkaiba yon. And the more na mas magiging mindset mo is nagpe-play ka to win, most likely mas may mas yung chances mo is mas driven ka, mas malakas yung chance mo manalo. Okay? So, gusto ko i-nail sa inyo at i-understand yung playing to win at saka playing not to lose. Another na example naman sa career naman tayo. So, sports kanina, sa coaching session kanina. Another naman na sa career. As a salesperson, sa mga nanonood dito na salesperson, meron na pag nag-hire ako ng mga salesperson sa team namin, mas gusto ko yung mga salesperson na commission base. Kasi laging ang nilalayout ko ganito. Gusto mo ba ng base salary na papasahurin ka namin ng 50k?
tapos yung commission mo is 5% lang, or purely commission-based ka, pero yung ano mo, yung commission mo is 30% ng sale. Alam niyo, most of the time, may mga taong pipiliin nila yung base salary plus commission na maliit. As a salesperson, guys, hindi ko hire yung tao na yun. Alam niyo bakit? Kasi kung confident ka or competent ka na sa sales skill mo, bakit ka magsasettle sa mababang sahod na base salary tapos 5% na commission? Kasi isipin mo, nagbebenta ka ng 100,000 pesos na product. Yung base, sa unang options mo, papasahurin ka ng, tingnan nyo, isusulat ko dito. Try nyo isipin to. So, yung option A natin, okay, 50K per month na sahod, tapos 5% na commission. Yung option B natin is purely commission-based, pero 30% ng commission. Now, kung isipin nyo maigi, hindi kuya, mas okay yung 50K. Okay. Kapag dito ka, nagpe-play not to lose ka, kasi natatakot ka mawalan ng pera. Pero yung mga tao na driven at marunong mag-play to win, mas nakikita nila tong championship na to. Alam nyo bakit? Assuming na 100K yung product. So, ibig sabihin, pag naka-close ako ng isang deal, dito sa option B, kikita ako ng 1, kikita agad ako ng 30K. Kapag naka-close ako ng dalawa dito na client, kikita ako ng 60K. Kapag naka-close ako dito ng 3 client, kikita ako ng 90K. Kapag naka-close ako ng 4, tama ba yun? Lang. Pag naka-close ako ng 4 na client, meron akong 120K. Tignan nyo dito. Same scenario. Sa option A, kapag na-close ako ng isa, kikita ako ng 50K plus 5%, 55K. Kapag na-close ako ng dalawa, kikita ako ng 60K. Kapag naka-close ako ng 3, kikita ako ng 65K. Kapag na-close ako ng 4 na deal, kikita ako ng 70K. Nakita niyo yung diferensya, guys? Tignan mo, kapag nag-play, not to lose ka, assuming nakaka-close ka ng isang deal per week sa trabaho mo sa sales, 4 na closing per month, ang kikitain mo lang all in all sa option A, 70,000. Pero, pag ginili mo yung option B, kikita ka ng 120K pesos. Nakita niyo yung diferensya ng playing to win versus playing not to lose. Ganyan ako tumingin sa mga tao sa salesperson kung gaano sila kagaling at gaano sila ka-driven na salesperson. Kasi guys, sa mundo ng sales, hindi-discuss ko to sa free course. The only way to win is to win. Hindi ka mananalo kapag hindi ka magpe-play para manalo. Okay? Ang nangyayari kasi kapag nagpe-play ka not to lose, tignan niyo yung opportunity cost na nawala. 50,000 pesos. 50,000 pesos. Paano kung magaling ka mag-close ng deal? Paano kunwari nagdodoble ka pa dito? Tignan mo, dito kikita ka na ng 240,000 pesos. Pero dito, kikita ka lang ng 90,000 pesos. Ano yung gusto kong ipunto, guys? Sa buhay, kapag naglalaro ka para manalo, yung exponential wins or yung panalo mo na dire-diretso doon, most likely is magko-compound. Dito, kapag nagpe-playing not to lose ka, conservative ka kasi. Parang konti lang, kumbaga, ayaw mong mag-take ng risk. So, konti lang din yung mapapanalo mo. So, pipili ka lang. Now, ang golden na tanong, Kuya JC, kailan to applicable? Wait lang, inom lang ako saglit. Okay, next na tanong. Okay, Kuya JC, kailan to applicable?
Okay. Kapag ikaw yung tao na wala ka pang mawawala sa'yo, kapag ginawa mo isang bagay, always play to win. Kapag broke ka, wala ka pa namang anak, wala ka pa namang asawa, wala namang mawawala sa'yo, always play to win, pare. Pero kung ikaw yung tao na mayaman ka na, meron kang 50 million sa bangko, may reputation ka na as a person, sige, sabihin ko, by all means, you play not to lose. Go! Pero hindi nyo ba naiisip, yung mga taong meron na, playing to win. Ito yung sinasabi nilang think big. Ito yung sinasabi nilang kailangan lakihan mo. Kasi minsan sa buhay, sa ganito pa lang na application guys, sa sales na sinasabi ko sa inyo, minsan, na maraming nawawala sa atin just by playing not to lose. So gusto ko talaga idiin to kasi sigurado ako sa mga nanonood ngayon, maraming tao na nanditong mindset. So yun. Playing to win versus playing not to lose. Now, bago tayo mag-move forward dito sa second part, tatanungin ko kayo, sa tingin nyo guys, sa current situation nyo ngayon, yung problema nyo ba or hinaharap nyo ngayon sa life, are you playing to win or are you playing not to lose? Pag-isipan nyo maigi kasi minsan may mga pinagdadaanan tayo sa buhay or malalaking desisyon na hindi natin alam nandito tayo. Kaya tayo bumabagal. And mind nyo guys, ako, lahat ng play ko ngayon sa buhay ito, wala namang mawawala sa akin eh. So why not, so kung papansinin nyo yung growth ko over time, dun pa lang sa TikTok, nagko-compound. Kaka-play to win ko guys, magugulat na lang kayo. Ito, minamanifest ko. By December, most likely, sobrang layo na ng brand natin. Just by playing to win. So yun. Now, alam nyo na yung concept ng playing not to lose at saka playing to win. Paulit-ulit tayo pero gusto ko talaga i-din sa inyo to. Ang tanong, sige Kuya JC, gets na namin playing to win. Ang next na tanong dyan, so, ano yung gagawin para mag-play to win? Okay? Ano yung pinaka-essence niyan? Ano yung pinaka-importante na mga actionable step para gawin namin ngayon yan? Ito lang yung sasabihin ko sa inyo guys. In order for you to play to win, you need laser focus and repetition. Paano yan? Okay, papasimplehin natin. Si Michael Jordan, kapag pinanood yung documentary niya, nung champion na siya, sobrang galing niya na athlete, hindi siya tumatanggap ng endorsement, hindi siya tumatanggap ng mga collaboration, hindi siya uma-attend ng mga seminars or ng mga guesting or what. Ang ginagawa lang ni Michael Jordan, mag-training. Ganon din si Kobe Bryant. Yun lang din ginagawa niya. Pag pinanood yung documentary nila na yun, magugulat kayo kasi yun na yung punto ko dito. Kapag gusto mo maging magaling sa isang bagay or gusto mo manalo, dapat yung ginagawa mo is aligned lang sa pagkapanalo. Hindi ka magi-slack off, hindi ka mag-aano. Yung utak mo, naka-laser focus lang sa goal mo. Bibigyan ko isang example na mas magigets nyo. Dito naman tayo sa content creation ko. Ako, ang quota ko sa sarili ko, pag magpo-post ako, 4 posts a day. 4 quality TikTok posts a day. Yun yung quota ko. Pag hindi ko na-hit yun, ibig sabihin hindi ko na-fulfill yung mission ko. Yun yung quota ko. Ever since nag-start ako mag-TikTok, yun lang ginagawa ko. Now, since naka-laser focus ako doon, 4 posts a day, tapos paulit-ulit ko siya ginagawa, may mag-trend ako na content, may content ako na hindi sisikat, may content ako na 50 views, wala akong pake. Bakit? Naka-focus lang naman ako para mag-post. Kapag sinet niyo yung utak niyo sa ganung bagay, yung sistema na bahala magdire-diretso diyan. Lahat ng meron ako ngayon sa TikTok, yun lang yun. Resulta lang siya ng laser focus at repetition ng pagpo-post ko ng content ng paulit-ulit-ulit. Hindi ako na-overwhelm na marami na akong follower, hindi ako na tetenga, hindi ako na parang nagse-celebrate, wow, ganito, ganyan. Wala akong pake. As much as possible, stoic ako sa mga ganung bagay kasi
Lahat naman ng bagay ng resulta lang naman ang ginagawa ko na day to day. So, kung mapapansin nyo sa mga last contents natin, yung sinasabi ko sa inyo na kailangan systematic ang tao. Ito na yung pinupunto ko. Okay? So, paano mo siya apply sa real world? Gagamitin ko yung sa ano ko, sa menti ko kanina. Goal niya makaipon ng 1 million in 1 year. Alam mo sabi ko sa kanya, okay, kung goal mo makaipon ng 1 million in 1 year, kaya mo ba mag-ipon ng 80,000 pesos per month? Sabi niya, oh, kaya ko. O, gawin mo. Tapos kita-kits tayo sa ano, after 1 year. At the end of the end ng ano, ng 1 year, may 1 million ka na sa bangko. Now, anything na gagawin mo, anything na outside sa pag-iipon ng 80,000 per month, huwag mo gawin. Just play to win. Trust me, magkaka 1 million ka. Gawin mo 80,000 per month religiously. Okay? Pag na-shoot mo na yung 80,000 na ipon na yun sa bank account mo, gawin mo na iba mong trip. Huwag mo lang gagalawin yun, basta mag-ipon ka. Laser focus, ulit-ulitin mo. Magiging boring, pero trust me, after 1 year, magkaka 1 million ka sa bank. So yun. Sobrang basic. Kaya lang, kasi tayo minsan natatalo, kasi kapag nanalo na tayo, imagine mo, sa scenario ng menti ko, kung magpo-project tayo, kapag yun nakaipon na ng 500k, tapos na-overwhelm, tapos parang alam mo na amazed, tapos naging emotional, mawawala yung focus niya, mawawala siya sa repetition. Ang mangyayari doon, madede-focus siya. Kapag na-defocus siya, mawawala na siya sa objective na ma-hit niya yung 1 million. And in-explain ko sa kanya yun. Kaya, ano yung pinupunto ko? Kapag nandun kayo sa goal nyo, tinatrabaho nyo yung isang goal nyo, guys, huwag nyo munang isipin yung lumalabas na resulta. Mag-focus lang kayo sa ginagawa nyo day to day. Yun yung importante. Lahat ng magiging resulta nyo, huwag nyo muna pansinin. Pansinin nyo na lang yan kapag sa sinet nyo na goal after a specific timeline, dun nyo i-check. Okay. So, sa case ko, sa TikTok, ang goal ko, maka 100k followers ako at the end of December. Ginol ko dati yun nung January 1. Na-hit ko yung 100k followers nitong July. Wala akong pake. Magre-review ako ng content ko sa December. Wala akong pake kung ano meron ako ngayon. Kasi ang goal ko, magpo-post ako ng 4 contents a day at the end of December. Kung ano man yung resulta ko ngayon, wala akong pake. Ganun ako ka-focus, ganun ako ka-play to win sa content creation game. So, tatanungin ko kayo, sa current na situation nyo ngayon, sa current na mga bagay na ginagawa nyo ngayon, ano yung mga bagay na yon na kailangan nyo tutukan, kailangan nyo gawin araw-araw, no excuses, focus lang, at gawin nyo, ano yung mga bagay na yon na kailangan nyo? Kasi minsan na-defocus tayo sa mga main thing. Just do the main thing. Sa pag-iipon, sa school, sa freelancing, sa career or whatsoever, gawin nyo lang yung main thing, ulit-ulitin nyo. Ang mahirap lang kasi kapag nagfo-focus ka, eto lang, boring. Alam niyo bakit maraming tao na hindi okay, hindi successful sa life, na hindi nagta-thrive yung career nila, hindi nakakaipon, hindi magaling sa school? Ayaw kasi nila ng boring. Ayaw nila makinig sa ganitong content sa podcast. Gusto nila yung madaming edit, gusto nila ng kung ano-ano. Guys, boring. Boring mag-focus sa life. Trust me. Ito yung pinaka-boring. Boring na part ng life. Pero trust me, kapag na-master nyo yung art ng pag-accept sa pagiging boring ng buhay, sa pagpo-focus, may enjoy nyo yung success. Okay? Hindi pa ako sobrang successful na super millionaire. Pero trust me, the more ako nakakamit ng mga tao na nandun, the more na boring buhay nila. Hindi ko niro-romanticize yung success, pero yun na talaga. Meron akong millionaire na coach, nag-voice message ako sa kanya. Sabi ko, Coach, ganito ganyan, may problema ako ngayon. Parang sabi ko sa kanya, may inihit ako ng goal ngayon, financially, pero hindi ko siya ma-hit.
Alam niyo sabi niya sa akin, nag-reply siya, bakit ginagawa mo ba yung mga importanteng yung mga main thing? Tapos sabi ko, hindi coach. Tapos sabi niya, gawin mo lang. Tapos sabi ko kay coach, pero ganito ganyan. Basta yung punto ko ang boring kasi. Sabi niya sa akin, o di pag di mo ginawa, hindi mo ma-hit yan. And tinamaan ako dun. Kasi ito yung part ng life na nakakainis na kailangan nating mahalin. Kasi sino ba may gusto mag-ipon? 'Di ba? Lahat ng tao gusto maggumastos. Sino ba yung gusto ng tao makinig kay JC Hassel ngayon sa napakahabang video niya ngayon na almost 1 hour? Tapos nagto-talk about life, blah 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 paulit-ulit. Sino ba may gusto nun? Ang gusto ng mga tao ngayon magsaya, gusto nila mag-have fun, gusto nila ng ganito, pumarty. Pero guys, lahat ng mga bagay na yun, distraction. At kapag wala ka pa sa level na gusto mo sa life, wag mo munang gawin yun. Now, I'm not saying na gawin nyo yun, pero ang punto ko lang, if you really want to win, you need to do the boring part of life. Seryoso. Ang boring, pre. Alam niyo, minsan nagsusuka na ako sa content. Minsan may time na papagod ako mag-content na parang, ayoko mag-content ngayon. Pero may goal ako. Kailangan mag-focus, kailangan ulit-ulitin. Wala eh. Boring eh. Pero kailangan ko siyang gawin. Kasi, kailangan kong daanan yung boring side para makuha ko yung fun side. Kaya ang motivation ko sa sarili ko ngayon, see you sa December. Same thing sa gym, guys. Sa mga gym na nag-gym dito. Guys, maniniwala ba kayo? Sobrang boring ng bawal kumain masyado ako ng junk food. Paulit-ulit yung iniinom ko na whey protein, lahat-lahat, paulit-ulit. Ang boring. Gusto ko ng junk food, gusto ko kumain ng ganito, pero hindi ko magawa. Bakit? That's what it takes to win. May friend ako sa school na 3-peat champion sa tennis sa Benil, sa UAAP. Ang boring ng buhay niya. Everyday training. Lagi pag nag-uusap kami, athlete siya. Ako nasa business ako, di ba? Sasabi niya sa akin, bro, paano buhay mo? Sabi niya sa akin, wala bro, training. Training kami everyday. Sabi ko, hindi ka ba naboboard? Wala bro eh. Pero at least champion kami. So, sabi ko, ano? Tapos, parang nung nag-uusap kami noon, na-realize ko, sabi ko sa kanya, sabi ko sa utak ko, tayo na ang ano talaga ng success. Ang boring. Pero 3-peat champion sila. And next year, for sure, sinasabi niya na sa akin, since sila, habang off-season, yung mga kalaban nila, nag-chillax, nag-slack off, nagpe-playing not to lose. Sila playing to win. Nagte-training sila kahit off-season. Ngayon, imagine nyo, next year pa liga nila, pero nagte-training na sila. Same thing sa buhay. Gusto ko iparealize sa inyo guys na itong pathway nyo ngayon, sa buhay na gusto nyo ngayon na meron ngayon, 3 to 4 years or 3 to 5 years yung pa matatamasa yung gusto nyo mangyari. Lahat ng meron ako ngayon guys, 7 years ko siyang pinaghirapan. And wala pa ako sa gusto ko. Ang boring. Ang boring mag-fail. Ang boring ng buhay. Ilang beses na ako natalo, ilang beses na ako nasaktan, ilang beses na ako niloko ng mga failed partnership sa business, ginamit ng mga tao, napunta sa maling opportunity. All of those boring shits. Lahat ng meron ako ngayon, I can guarantee you, pinaghirapan ko siya. 7 years proper ko siya tinagawa ko siya ng trial and error. And ang boring guys. And kung tatanungin niyo ako na nakakainip, kamusta inyo naman ako? 'Di ba? So, wala pa ako sa peak. But, papunta na ako. And the more na nagpe-play ako to win, the more ako nagbe-bet sa mga ginagawa ko, the more that I do the boring stuff and just stick with the plan at saka goal at objective ko, for sure, lahat ng bagay na to magmamatter. Hindi man ngayon, hindi man next year, pero I can guarantee, if I will just consistently do the boring stuff in order for me to win, 3 to 5 years from now, I can guarantee you, nasa magandang spot ako ng life. Sigurado. Kailangan ko lang gawin yung boring side. So, yun. Sana guys, marami kayong natutunan dito. This is just a short video. Pero, I hope marami kayong natutunan dito sa episode natin. Kaya ako siya pinut sa emotions kasi
kung papansinin nyo, emotional tayo, di ba, na tao. Kapag nasa emotional side ka, kailangan mo din ma-supplementan ng ganitong mindset. Kaya specifically, pinik ko tong episode 10 as winning is equals losing. Lagi niyong tatandaan, guys. Kahit anong gawin nyo yung buhay competition yan. Hindi man you versus yung mga taong kalaban mo, ang pinupunto ko ikaw versus sarili mo. The more mo na-outcompete yung sarili mo, the more ka na nagpe-play to win sa sarili mo, the more ka mananalo. It's just boring. So yun. Now you know kung bakit winning is equals losing, kung bakit may mga taong natatalo kapag nananalo, bakit mabagal yung progress ng ibang tao kasi nagpe-play to natulo sila. May mga tao naman na ang bilis ng progress nila, bakit they're playing to win. And nagyan ko kayo ng maraming example, pinakita ko kayo ng numbers, and lahat ng bagay na yun, guys, again, it will always boil down to laser focus at saka repetition. Okay? Yun. So, success is boring, guys. Yun lang talaga. So, sana marami kayong natutunan dito. And my assignment for you guys, i-comment nyo dito ano yung mga boring na nagagawin nyo sa life nyo para manalo kayo sa buhay. Ano yung mga day-to-day na boring na yun, pero magkukumit ka na gagawin mo siya day-to-day para ma-hit mo at manganak yun dun sa gusto mong goal. Comment nyo. And konting din, guys, konting challenge or konting pakulo. Pwede kayong kumuha ng part ng video na to, ng podcast na to, screenshot nyo, tag nyo ako sa Instagram, i-story nyo, or post nyo sa TikTok, tag nyo ako. Share natin yan, and I'll follow back. So yun, maraming salamat. See you sa next video, guys. Peace.